Nagwawala na naman ang China. Nagwawala na naman. Bakit? Tingnan niyo 'tong China, alam niyo mga kotsero, tingnan niyo 'tong China. Gagawa-gawa sila ng intriga. Gagawa-gawa sila ng kasinungalingan nila, tapos ang ending, pikon sila. Tapos isisisi sa atin na nag-react tayo nung gano'n. Tapos tayo tatawaging pikon. Napakawalang ya talaga nitong China, promise. Napakawalang ya talaga. Ang hilig nila talaga sa propaganda, nakakabwisit. Oh, ito kasi nangyari. Naalala niyo yung dahil doon sa recorded video daw, sa recorded video ng China, nakausap daw yung ating Westcom, si General Santos ba yun pangalan? Na tungkol dun sa new model, yung new model na yan. Oo, yan yung new model na yan. Oo, gumawa sila niyan. Nagalit ang ating security sector. Nagalit ang security sector natin. So, si Secretary Gibo, medyo may konting parinig na na kung gagawa kayo ng krimen sa bansa namin, umalis na lang kayo. Parang gano'n. Kung gagawa kayo ng krimen sa bansa namin, umalis na lang kayo. Huwag na kayo dito. Ito naman Secretary Anyo, medyo mas formal 'yun sa kanya. Yung sa kanya, umalis na kayo dito. Mas rekta. Mas rekta yung sa kanya. Tsaka may dokumento to. Saan na ba yun? Ito, yung dokumento na yan. May 10. As usual, tayo mag-shoutout sa mga ibigan sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave na wala pong remittance fees. Isang hingahan lang. Para magawa niyo po yan mga kotsero, i-download niyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagyan niyo pa ang account details niyo. Pwede na magpadala sa GCash, Cash Pick up at iba't ibang mga pangko sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo po ang promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya kayo po ay gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Sabi, we join Secretary Gilberto Teodoro in his call for the Department of Foreign Affairs to take appropriate actions against individuals in the Chinese embassy who claim to have recorded an alleged phone conversation between a Chinese diplomat and a military official for violating laws or Philippine laws, particularly the Anti-Wiretapping Act, as well as serious breaches of diplomatic protocols and conventions. So nagsalita kahapon ang security sector natin. Galit na galit. Kasi nga naman mga kotsero, ba't ka gagawa ng intriga? Embassy ka. Embahada ka. Ikaw ang representante ng gobyerno mo dito sa host state mo. Tapos kayo ang gagawa ng destabilization? Di ba? Mali. Pero yun nga, so sinabi na nga ng ating National Security Council na kaisa sila kay Secretary Gibo sa pagpapaalis sa Chinese embassy. Alis na kayo dito! Should not be allowed to pass unsanctioned or without serious penalty. Bypassing official and long-established channels and protocols, talking to officials without the requisite authorities or bona fides, then maliciously claiming that alleged discussion should bind the Philippine government is farcical, foolish, and reckless. Those individuals in the Chinese embassy responsible for violating Philippine laws and the Vienna Convention on Diplomatic Relations and those responsible for these malign influence and interference operations must be removed from the country immediately. Alam nyo mga kotsero, tama naman sila. Lalo na kung ganyan. Buti sana kung di tinawid ni Chinese embassy to eh. Kaso tinawid ni Chinese embassy. Pwede namang manahimik na lang sila. Kaso, ito kasi yung problema, ito kasi yung gustong palabasin ni Chinese embassy. Gusto nilang palabasin na lehitimo yung new model. Gusto nilang magmukhang lehitimo yan. So, gumawa sila intriga.
At dahil gumawa sila ng intriga, akala nila kakagatin ng taong bayan yun. Tapos, ang expected result nila ay magalit ang Pilipino sa gobyerno. Parang kung paano tayo nagalit kay Digong noon. Siguro iniisip nila, uy, nagalit sila kay Duterte nung nakaraan dahil sa Gentleman's Agreement. Baka pwedeng magalit din sila kay Bongbong Marcos kung sasabihin natin na merong bagong Gentleman's Agreement. Ganon. Ganon ang drama dyan. Kaya huwag tayong basta-basta maniniwala sa sinasabi ni China. Kasi meron silang drama na gustong isulong. So, dahil nagsalita ng ganito ang ating security sector, anong nireact ng China? At dito ako natawa sa reaction ng China. China on calls to expel diplomats in the Philippines, stop provocations and infringements. Uy! Wait lang. Teritoryo na namin to. This is already our territory. We are not talking about the West Philippine Sea anymore. This is no longer the West Philippine Sea. We are talking about a sovereign state. Kung gustong paalisin ng Pilipinas ang Chinese embassy, the Philippines can, and without further explanation, pwede niyang paalisin ang Chinese embassy. Hindi niya kailangang paliwanag. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Panoorin mo natin yung balita. Ito kasi yung sinabi sa balita. Dapat ihinto ng Pilipinas ang mga provokasyon at pakikialam. Ito ang tugon ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian nang tanungin sa pahayag ni Philippine National Security Advisor Eduardo Año. Giit ni Año, dapat agad nang paalisin sa Pilipinas ang mga nasa Chinese Embassy na lumalabag sa batas ng bansa at sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ginawa ni Año ang pahayag dahil sa inilabas ng embahada na umano'y phone conversation sa pagitan ng isang Philippine military official at Chinese diplomat tungkol sa isang sinasabing bagong model deal sa Ayungin Shoal. Batay sa opisyal, paulit-ulit ang pagkakasangkot ng Chinese Embassy sa pagpapakalat ng maling impormasyon, kabilang na ang paglabas ng isang peking usapan. Hindi anya ito dapat palampasin ng walang matinding kaparusahan. Apela naman ni Lee ng China, dapat tiyakin ng Pilipinas na nagagampanan ng Chinese diplomats ng maayos ang kanilang trabaho at hinto ang mga provokasyon. Wait, babasahin natin yung response ni China. We ask the Philippines to ensure the Chinese diplomats can carry out their duty normally. So, is creating malicious and fake information a part of your Chinese embassy's normal duty? I mean, seryousong question yun. Kaya ako in English, baka kasi makarating sa China at least. Kung wala silang translator, siguro naman nakakaintindi sila ng English, di ba? Sa Chinese embassy. Parte ba ng duty ng embahada ng China ang gumawa ng intriga para magkaroon ng problema sa host country nila? Parang di naman yata. Unless i-claim nyo na parte ng trabaho nyo. Unless sasabihin nyo na parte ng trabaho nyo yun. Ang pangit nun no? Yung ginugulo yung bansa mo pero meron silang embassy sa bansa mo rin. Pero ginugulo yung bansa mo. Parang CBP, NPA. Ginugulo nila yung bansa pero parte sila ng gobyerno. Ganun. Parte sila ng gobyerno through the NDFP pero ginugulo nila yung bansa. It's the same thing with China. They're an unfriendly, hindi sila friendly state. They are an unfriendly state. But, they have an embassy in the Philippines. Tapos parang kasalanan pa ng Pilipinas, no? Kayo na ngayon nanggugulo, kasalanan pa ng Pilipinas. Tigas ng Fez!
ihinto ang mga provokasyon. Hindi rin anya dapat magpadalos-dalos ang bansa at tinawag ding desperado at pikon ang Pilipinas. Samantala, naniniwala ang ilang dating defense officials na ginagamit ng China ang isyong ito upang gibain ang samahan ng militar at maghasik ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Ginamit yung wiretapping at in-expose para mag-gain ng propaganda victory laban sa atin. Sinisira yung mga officials involved like the Secretary of National Defense, our National Security Advisor, and very important, yung ating yung ating officer na nasa ground, no? Medyo tatamaan yan. Dinidivide niya yung ating mga military, no? Na meron kayong isang opisyal na nakikipag-usap sa amin. Pero alam niya na hindi ano yun binding. Hindi, wala sa power ng general i-commit yung ganun. The general is the implementer of policy. The foreign policy is determined by SFA and kanya. Ayon naman kay dating National Security Advisor Clarita Carlos, dapat ding matukoy kung peke nga ba o tunay ang sinasabing usapan. Siguro bago tayong magkomento doon sa content, i-establish muna natin yung integrity at authenticity noong usapan na yun. Batay kay Alam nyo mga kotsero, pagdating sa mga Duterte Balahura supporters, there's no such thing as authentic. There's no such thing as authentic. Whatever Digong says is real, it is real. Pag sinabi ni Digong na ang kulay nito ay pink, pink to, hindi ito blue. Naiintindihan nyo mga kotsero? Ibig kong sabihin. Pag sinabi ni Digong na ito ay pink at hindi blue, then this is pink sa mata ng mga Duterte Balahura supporters. Kaya ang hirap pagkatiwalaan ng mga Duterte Balahura supporters. Usapan na yun. Batay kay Defense Secretary Gibo Teodoro, kung may audio recording nga ang Chinese Embassy ng diretsong pakikipag-usap sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, pag-amin nito sa paglabag sa batas ng Pilipinas at international relations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming Tama naman yon, sinabi ni Secretary Gibo. Dito niya kasi sinabi yun yung tungkol dun sa audio recording, dito niya sinabi yun. Tapos, nakakatawa pa, dito nagalit yung China sa sinabi ni Secretary Gibo. Na ano daw, pigon-pigon daw yung Pilipinas kasi kung ano-ano na sinasabi ni Secretary Gibo. Pero nagre-react sila. So malamang sila yung pigon. Pakinggan natin sinabi ni Secretary Gibo Oy, Chino. Okay naman. Ano? Sir, syempre, pinag-uusapan yung alleged leaked, Teka. Ito lang ang masasabi ko. Please, hindi ako sasagot na ng follow-on questions. Yes, sir. Pakinggan nyo na lang. Sana naman huwag i-editorialize, huwag i-heading na iba ng ating mga Huwag nyo raw i-clickbait. home stations. Yes, sir. Di umano may pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas na merong punong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt, given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Ngayon, ito ang dapat natin tutukan at dapat intindihin ng ating mga kababayan. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. At sila ay gumawa, kung totoo man ito, ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas. Dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. So, sa ganang amin,
ito ay iiwanan namin sa Department of Foreign Affairs na alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sa ganang amin, kami ay magpapatatag ng aming operational security measures given the fact na meron na talagang disinformation, malign influence, at hindi kanais-nais na mga gawain ang mga ahente ng ibang gobyerno. Kami ay gagawa ng kaukulang mga hakbang upang maproteksyonan ang Department of National Defense, ang Armed Forces of the Philippines, at ang ating mga kababayan. Uulitin ko ang statement ng Department of Foreign Affairs. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang internasyonal na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Uulitin ko, kung totoong galing ito sa Chinese Embassy, umaamin ba sila na sila ay lumabag sa batas ng Republika ng Pilipinas? Yan ang kasagutan na dapat sa kanila tanungin. Thank you. Yun. Malinaw, di ba? Buti pa si Secretary Gibo. Malinaw. Naiintindihan. Ang linaw intindihan. Hindi mo na kailangan paliwanag eh. Di ba? Hindi mo na kailangan ni-expound. Hindi mo na kailangan yung paliwanag. Malinaw na malinaw yung sinasabi. Kapag totoo o kung totoo, ito nga nakakatawa, nag-react ang Chinese Embassy. Kasi sinabi lang naman ni Secretary Gibo, simple lang naman eh. Kung totoo na ang Chinese Embassy ay nag-violate ng batas ng Pilipinas. Malino yung sinabi ni Secretary Gibo. Tapos, dahil dito sinabi ni Secretary Gibo, nagwawala ang China. Nagwawala ang China. O, basahin natin sa Global Times. O. The new model is real, sabi. Totoo yan! Totoo yan! Sabi ng China. Galit sila kay Gibo kay Secretary Gibo On Wednesday, Philippine Defense Chief Gilberto Teodoro told reporters that the audio recording had violated the country's Anti-Wiretapping Act. Teodoro also claimed that they are leaving the Department of Foreign Affairs to find out the truth behind the incident, threatening that the person responsible for the recording will be expelled, according to media reports. Teodoro's remarks sounds more like chicanery when facing undeniable facts. As the transcript of the new model is true. Alam nyo, bumalentong na naman si China. Nung una, sinasabi niya, meron. Tapos nung sumagot si Secretary Gibo nung Wednesday, di ba, tinapik natin yun sumagot si Secretary Gibo nung Wednesday, tinapik natin at naglabas ng statement si Lin Jiang, the same person kanina, na dinidismiss ng China yung audio recording. Ibig sabihin, wala rong audio recording, sinabi ng China. Tapos ngayon, binaliktad na naman nila. May audio recording daw. Pero, hindi na siya audio recording, transcript na lang. Transcript na lang daw siya nung audio recording. Transcript na lang daw, guys. Bakit? Alam nyo talaga itong disturb sa Pilipinas, alam nyo na ang nag-iisip lang si Duterte tsaka China. Parang sa pulburon lang yan. Nung una, may pulburon video. Tapos habang tumatagal, wala silang mailabas na video. Anong sinabi? Hindi, walang video, picture lang. Ngayon, sinasabi, merong audio recording na new model. Ngayon, dahil sinabi nila na walang audio recording pero merong transcript. Mas madali daw kasi pekein ng transcript. Ita-type lang daw kasi yun
Transcript na lang daw. O, di ba? Malinaw naman. Sabi na transcript eh. Transcript on Renai Zhao. New model is real. O, yung transcript lang ang totoo. Lagya kayo, mga Chekwa kayo. I mean, sorry for using that slur. Pero, lagya kayo, mga Chekwa kayo. O bago-bago kayo ng isip. Grabe sila. Grabe sila, guys. Nakakatawa sila, promise. Ito pa. Okay, nag-violate ba ng batas ang China? Kasi sinasabi na wala silang violate, etc., etc. In fact, sinisisi pa nga ang Pilipinas kasi hindi raw tayo sumusunod doon sa new model. Hindi raw tayo sumusunod doon sa new model na hindi naman pinag-usapan ng presidente. Na kung totoo man, general lang ang naipag-usap, hindi presidente. Kailan pa naging author ng arkitekto ng foreign policy ang isang general? Alam naman ng yan, alam naman ni general yan. Pero hindi tayo naniniwalang meron. Kasi kung meron, dapat yun ang ilabas nila. Hindi natin kailangan ng mga press statement nila na merong audio recording, may audio recording, meron talaga yan, naniniwala kami, meron, nasa amin yan, etc., etc. O di labas nyo. Kaso mga kotsero, pag inilabas nila na meron talagang audio recording or kahit itong transcript na to, yari ang Chinese Embassy. Mayayari ang Chinese Embassy. Bakit? Ito yung Vienna Convention on Diplomatic Relations. Lahat ng may mga lahat ng bansa na may ng member ng UN at gustong sumailalim sa mga diplomatic relations sa iba't ibang estado, pumipirma dito sa convention na to. Pumirma sa convention na to. Ano ba nakasulat dito? Para saan ba? Una, para saan ba ang mga embahada? Okay. Ano ba ang function ng isang embahada or diplomatic mission? Irepresenta ang estado ng irepresenta ang estado nila, ang bansa nila doon sa receiving state, letter A. Protektahan ang protecting in the receiving state the interest of the sending state of its nationals, etc. Protektahan yung interest ng bansa nila doon sa receiving state. Negotiate with the government. Ito. Ascertain by all lawful means condition and development. Ito yung na-violate nila. Promoting friendly relations between the sending state and receiving state and developing their economic and cultural and scientific relations. So dito nag-fail si China. Hindi lang po dito, meron pa pong isa, Article 41 ng convention ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. Article 41. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving state. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that state. Malinaw na malinaw. Obligasyon ng mga miyembro ng diplomatic mission na merong pribilehiyo ng immunity na irespeto ang mga batas at regulasyon ng kanyang receiving state. In other words, yung kanyang host state. Dapat irespeto ng mga Chinese yung ating batas. And we have a law called the Anti-Wiretapping Act. At yun ang nilabag ng China. Yun ang nilabag ni China. At dahil nilabag ni China yan, tayo ngayon sa Pilipinas ay merong karapatan tanggihan ang isang diplomatic mission or even its personnel. Ito, Article 9.
the receiving state at any time and without having to explain its decision, notify the sending state that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata, or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In such case, the sending state shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared persona non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving state. Yun. So, although ito kailangan before arriving into the before arriving to the Philippines. If the sending state refuses or fails within reasonable period to carry out its obligation under paragraph 1, the receiving state may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission. Yun. Kaya kailangan imbestigahan ng DFA. Pwede siyang i-declare na persona non grata. Irereklamo siya sa China. Balik nyo to, paltan nyo ng bago. Parang pagbabalik sa nanay, ganun. Binalik sa nanay. So yun yung na-violate niya. Article 41. Tsaka nang nanghihimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Kasalanan din yun. Violation yun ng diplomatic relations. Vienna Convention on Diplomatic Relations. As usual, si China, marami na namang palusot. Natawa nga ako nung demanding pa siya Sabi niya kailangan hindi ma-interrupt ang trabaho ng mga ambassador namin. Hindi pwede magulo ang trabaho nila. Ay, demanding. Demanding siya. Ako, mga kotsero, again, sinabi ko na ito noong nakaraan. Ako, I don't believe na kailangan isara yung embassy. Once again, we cannot afford. Hindi pa natin kaya. Let's be real. Huwag tayo masyado emotional. Pakatotoo lang tayo. Hindi natin kaya. But, on the other hand, we can minimize. Pwede nating limitahan ang ating engagement sa Chinese embassy. Pwede nating higpitan ang mga gawain ng Chinese embassy sa Pilipinas. Pwede nating higpitan ang galawan ng mga Chinese sa Pilipinas tulad ng ginagawa na ngayon ng BI, Bureau of Immigration, at saka ng DFA. Pwede yun. Kasi, officially, on record, hindi mo pa rin pinuputol ang yung relationship with China. But, you're making it difficult for China to, throw its weight around. Pinapahirapan mo rin si China na gumalaw. So, ako personally, I don't think we're capable yet of severing diplomatic ties. Hindi pa. Abot tayo doon. Darating tayo doon. Pero, pwede pang higpitan. So, nagumpisa na si DFA dyan. Maghihigpit na sila sa paglalabas ng visa, saka sa immigration pala. Maghihigpit na sila sa paglalabas ng visa specific to Chinese people. Oo. Dahil nga sa tinapik natin kanina, maraming mga Chinese na nakakuha ng official documents, official identification ng Pilipinas na very, very dubious ang pinanggalingan. Hindi natin alam kung paano sila nakakuha ng passport, ng birth certificate, tapos so weird. And kung hindi kung hindi maaaresto ngayon yan, kung hindi mapipigilan ngayon yan, it will result into a national security threat. And that is something that we don't want. Ayaw natin. Ayan. So, mga kotsero, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Once again, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. God bless you. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?